Si Kibs, ito. Naalala niyo po yung ibinlog natin nung isang araw, mga kababayan, na yung mga kaso ni Pastor, no? Pastor nila. Yung mga kaso ni Kibuloy, ililipat ho, mga kababayan. 'Di ba? Kumbaga Metro Manila na eh. At sinabi pa po, mga bossing, hindi ko matandaan kung Department of Justice ba o yung Korte Suprema ang nagsabi na kapag ka meron pang mga bagong papasok na mga kaso, no? Dito kay Pinoy, idiretso na agad sa Manila. Idiretso na sa Maynila. Kumbaga parang wala na diyan. Wala na sa Davao. Dito na. Bakit ba ganun ang ini-request nung mga na ano daw po na abuso? Kasi pakiramdam po nila, mga bossing, na hindi patas at nasa home court, no? Ang kaso ni Pastor Kibuloy doon sa Davao, mga bossing. Ibabalik yata sa Davao ng kaso, gusto sa Davao na yan, oh. Ngayon, yung kampo ni Kibuloy, aapila daw, ho. Gusto talaga, ipinipilit talaga na sa Davao dapat litisin. Sa Davao dapat usisain ito. Ito po, pakinggan ho natin yung kanyang lawyer, mga kababayan. At 5 pang kapwa ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ngayong araw, May 30, ang kampo ni religious group leader Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado. Kaugnay ito sa paglilipat ng mga kasong kinakaharap nila sa Davao City. We will be filing a most respectful motion for reconsideration. Wow! Most respectful. May ganun pa si attorney, ha? Most respectful. Okay, fine. Go. Consideration. And convince the Supreme Court that the fear or anxiety perhaps of the Good Justice Secretary that there is bias in local courts may be unfounded and unsubstantiated. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang Sandali. Ano to sinasabi ni Sir Ed Harry? Breaking news na take down daw ang Boljak TV. Paki-comment kung totoo. Saglit lang. Silipin natin. Madali naman silipin yan. Boljak TV dito ba sa YouTube? Kasi yung sa YouTube ang pinaka powerful eh. Ihinto muna natin yung kay Kibuloy. Hindi, nandyan naman Ayan, naka-live nga Ayan. 4,300. Medyo siguro dahil hindi pideyalik yung pinag-uusapan kaya 4,300 lang. Nandyan. Talagang ipipilit nung kampo ni Pastor Kibuloy, mga kababayan, nasa Davao na lang Siguro ramdam nila na talagang wala Home court namin to Dito tayo. Di ho ba, mga kababayan? Pero bakit naman po gustong mailipat doon sa Metro Manila? Gusto ng patas na pagtingin po nung nagrereklamo kay Kibuloy. Di ho ba, mga kababayan? Dalawa yung kaso, ha, mga bossing. Isa is yung sa Davao, yun na po yata yung inilipat sa Metro Manila, mga bossing. At isa, yung sa Pasig na qualified human trafficking, kung hindi ako nagkakamali. Yun yung walang piyansa. So, ibig sabihin, mga kababayan, habang nililitis habang pinag-uusapan sa korte, mga kababayan, nasa oblo. No? Nasa oblo si Kibuloy. Shout out tayo kay Jose Liza, Moises, King Savior. Sino pa? Magandang umaga po sa lahat. Ellen I. Joel Depano. Ayan, tuloy natin ito. Legal Council ng Kingdom of Jesus Christ Group, ikinagulat nila ang kautusan ng kataas-taasang hukuman na dalhin ng mga kasong child abuse and exploitation sa Quezon City mula Davao City. Hindi rin kinuha ang kanilang panig ukol sa paglipat ng venue sa mga kaso. Anya, bakit ba natatakot kayo? Pwede naman, di ba? Kung alam nyo na talagang walang kasalanan, mga kababayan, yung pinagtatanggol nila, kahit saan, okay lang.
Eh ngayon, talagang maiisip ng taong bayan na, bakit ba pinipilit nila sa Davao? Dahil ba malakas sila doon? Oh. Paglabag ito sa due process dahil ibinatay lamang sa walang basehang claims ng umano'y posibleng pagiging bias ng korte sa Davao City. Sa katunayan anya, ibinasura ng korte sa Davao City ang kanilang inihain na motion to quash at motion to suspend proceedings. Wala rin umanong basehan na tinatakot ni Kibuloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ Group. Pakinggan muna kung ano din ang komento ng akusado, kung payag ba sila. Mga kababayan, ha? Ano? Ano daw? May binabalita tayo. Saglit lang ho, mga kababayan. Ayan. Sorry po. ano yung balita? Kasi tumawag yung may tumawag ho eh. O, ulitin natin, ha? To suspend proceedings. Wala rin umanong basehan na tinatakot ni Kibuloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ Group. Pakinggan muna. Hindi pa din yung mga nasa labas ho, 'di ba mga kababayan? Malawak ang malawak ang power ni Pastor Kibuloy eh. Di ho ba? So yun pa din yung kinatatakutan. Hindi porket na wala na si pastor, hindi naman yun yung mismong kinatatakutan, isa pa eh. Eh baka yung mga galamay ho, mga kababayan. Jose Liza Moises, salamat po sa inyong super sticker. Appreciate po, ma'am. O, tuloy. Kung ano din ang komento ng akusado, kung payag ba sila nito or may basihan ba ito, instead na mag-decide kaagad ni hindi man lang kami narinig. Maaari ring magkaroon ng hindi magandang epekto sa local courts ang desisyon ng SC at ma-interpret bilang pag-atake sa kabuuan ng judiciary. Magiging pabigat din naman ito sa 6 na akusado dahil sa laki ng kanilang gagastusin. Kaya ni Kibuloy yan. Di ho ba? Kaya ni Kibuloy yan. Grabe naman magiging, kawawa naman din yung mga akusado. Yung mga napeperwisyo daw po, di umano. Di ba? Sila naman yung papunta-punta ng Davao. Kaya ni Kibuloy yan. Hindi ako naniniwala na hindi tutulungan ni Kibuloy yan na bumiyahe. Laki ng pera nila, laki ng yaman nila, no? At paano ba naman yung isang biyahehan sila ng nung private jet ni Pastor, di ba ho, mga kababayan? Dito sa Singapore, ang ating Pangulo, Sir Mark, opo, nandyan. Paano siya nawala? Pag sa Davao, walang mangyayari sa kaso ni Kibuloy. Totoo, mga bossing. Baka malamang basura ulit. Di ba? Yun tama lang na sa Manila gawin ang hearing at hindi sa SC. Ang susunod sa gusto isang kriminal. Palitan na rin ang mga bayarang husgado sa Davao para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Isang panakot ni Pastor. Yung kanyang angels of death. Grabe, nakakatakot Grabe pala sa Davao. Kaya ho kapag merong nagkukomento dito, pumunta ka ng Davao, Mark, nang makita ang inyong tapang. Sabi ko, hindi na uso yung ganyang yung tipo bang astig-astig ka? Diba? Sasabihin mo kunyari sa comment section, puntahan nyo kami dito sa Davao. Nadadamay lang tuloy ho, mga kababayan, yung ibang taga Davao, na hindi naman ganun umasta. Di ho ba? Ang mga na ngayon, ang mga astig na ho ngayon, yung tipo bang ipapakita namin kung ano yung ganda ng Davao. Yung mga ganun ho ba? Hindi yung tip, mananakot ka. Ano po ang iisipin nung nung mga magtutur sa Davao? Madami pa lang, walang yai dyan. Di ba? Hindi na astig ngayon yun. Tsaka, dito pa kayo mananakot. Samantalang sawang-sawa na ho kami at talagang araw-araw na naming inaalmusal ang pambabas, mga kababayan. Araw-araw na po kaming nakakatanggap ng, Brad, gusto mo puntahan kita dyan sa kinaroroonan mo? Magre-reply naman ako naman na gonggong, magre-reply naman ako.
Dahil mapang-asar ako, o sige kumuha ka muna ng visa mo papunta dito tapos siguro mag-ipon ka muna ng pamasahe mo papunta dito. Dahil pamasahe pa lang ho, mga kababayan, balikan 200,000 na. Tapos pupunta dito para manggorgor lang, ano? Visa muna bago sabihin pumunta dito. Madaming club doon sa Davao, kakauwi ko lang. Mukhang nag-enjoy ka, Taytigas. Mukhang nag-enjoy ka. May kasabihan nga tayo, the good lawyer is a great liar. Sabi, tuloy natin itong balita. Sa ticket sa eroplano, accommodation at pagkain kung mula sa Davao ay magtutungo sila sa Quezon City para dumalo sa paglilitis ng mga kaso. Sa huli, tiniyak naman ng kampo ni Kibuloy na susunod sila sa pinal na desisyon ng korte. Susunod kayo hindi nyo nga mapalutang si Kibuloy. Hindi nyo nga mapasuko si Kibuloy. Tapos sasabihin nyo, susunod kayo. BMB Alexandre, 178 likes. Naka-live si Tad, kaya lang parang lutang, kita sa mukha. Baka madami hong iniisip, mga kababayan. Diba? Patong-patong ho siguro ang problema. O siguro iniisip, bakit kaya lumabas iyon? Ano? Sino kaya ang naglabas nun? Bakit sa China sila ang natakot? Kaya andyan ang West Philippine Sea. Kasi nabahag sila. Ganun lang ho talaga yung mga yan. Matatapang sa comment section, pero kapag kayong, magkakagera na ganito, ganyan Ikaw, Mark, lalabang ka ba doon? Yung pang ipinapahalata sa atin, mga kababayan, na sila takot, no? Takot ipaglaban ang ating bansa. Kagaya po nung ginawa nung ating mga bayani. Kaya naman po tayo namumuhay ng maayos ngayon at malaya dahil po sa mga bayani natin dati. So ngayon, ito ho yung time para po wag tayong maging biktima ng pananakop ng ibang bansa ho. Kailangan tayo mismo tumindig para po doon sa mga susunod na henerasyon ng Pilipinas. Susunod na mga maninirahan sa Pilipinas o yung mga kunyari, yung kaapu-apuhan natin, mga apo natin, mga anak natin, di ba?